Sana, no, yung pinag-usapan Good morning, doon. Karen. Yan, si Attorney Lorna Kapunan. Okay, meron siyang mga pasundot. Sinabi niya, scam, copy-paste, bongga kaday. Diba? Sabi niya, I withdraw but I can't resist. Yes. Diba? I mean, wow, that's smart. Pero pwede ba yun? Okay. Tingnan natin sa standpoint na isang regular na proseso sa hukuman. Yung mga ganyan, ang tawag namin dyan, buntot eh. Kumbaga ang tawag namin dyan, curveball. Kung makalulusot ka, bakit hindi? Kaya lang, pag yung kalaban mo ay kasing tigas ng nagsasalita, mag-away kayo dyan. Sabi niya, of Your Honor, not only do I move to strike out, that statement should not have been made in the first place because that's a conclusion. We have a witness here who is testifying. And the witness should be the one answering the questions and not the lawyer giving conclusion and color to the narrative. So, pero iba kasi ito eh. Remember, iba to. This is an impeachment. Hindi lamang May ito... publiko dito exactly. May political aspect ito. May communication aspect. And she's very much aware. To that extent, you have to commend her. Aware siya ron. Aware siya na technical itong usapan na to. Aware siya na nababagot yung nanonood. Hindi ko maintindihan, di ba? Ang lalim ng usapan nyo dyan. Nagkikwentahan kayo ng pera na... Tama ba yung proseso, di ba? We don't understand. But if you get to hear those words, scam, and which technically in English means deceptive, fraudulent, in a sense, kung totoo ang fraudulent yun, tama siya, di ba? Kaya lang mabigat na soundbite yun eh. Malalim pa nga ang fraudulent para sa ordinaryo. Scam, ang scam. Yes, naiintindihan mo. Sa telepono, ma-scam mo ko. Yung diba? deposito ko, ma-scam mo ko. So, maano yun? Maliwanag sa ordinaryo. Ibig sabihin, ang mensahe niya yan, subliminally, na-scam tayo. Okay, so you have good points. Attorney Lorna Kapunan clearly knew the audience. Yes. And it's a skill. It's a communication skill she has. What about Attorney Michael Powa? To be fair, sumagot naman siya. Yes. He asked it to be withdrawn, di ba? Yes. Pero, naging rant naman ng naging presiding rant officer. naman. Oo. Pero dapat ba ang depensa, nakahanap ba sila ng katapat? Because mukhang pasensyoso si Hindi, alam mo Attorney kasi Powa. iba-iba yung estilo ng abogado. I would say, to this extent, we could say na magalang siya talaga eh. Hindi siya confrontational, hindi siya nagsasalita ng masyadong lalampas sa parameter. Kasi, so doon makukomend mo siya, sabihin mo, to that extent, gentleman, hindi ka lumalampas. Pero kasi sa laban ng katulad nito, malaking bagay ang optics eh. Malaking bagay. Ang lamang tao, minsan hindi naintindihan ang sinasabi mo, lalo na ito, publiko nanonood. Huy, magaling! Ganun yun. Ang tapang! Ganun ang tapang kumakagat. Di ba? Ganun ang tao. Pero doon kay, pagkalaman mo siyempre, medyo veterano na, di ba? Sa Attorney Kapunan, sabi, ba't di kumakagat? Di ba? Ba't siya pinababayaan niya? Alam mo mga abogado, maniwala kayo, dami opinion niya, lalo nakaupo. Dapat ganito ginawa niya, dapat ganito, gano'n. But to some extent, masasabi mo na talaga he really wants to play within the parameters. In fact, pag nag-exceed siya ng konti, nag-a-apologize pa siya. Sorry for saying that. At saka sa bawat testigo, nagpapasalamat siya, tumingin ng pasensya. Well, actually, that's his style. At walang masama doon. Kahit sa hukuman, alam mo, may mga judges appreciates that. Really? Yes, kasi depende talaga sa audience mo eh. Tandaan nyo, ang abogado, lawyers are officers of the court. At we are expected to act in a certain manner, nakatanggap-tanggap sa hukuman bilang abogado. So yan, kung sa hukuman yan, tamang-tama. Pero pwede ba yun yung sinabi ni Attorney Kapunan doon kay Roderick Wamil nung tinatanong ni Attorney Powa, no, kung yung, I don't know the exact question, kung baga masasabing na gamit ba sa mali based on the documents or in a corrupt way. Sabi ni Attorney Kapunan, huwag mo sagutin yan. Huy, huwag mo sagutin yan. Alam, diba? nakita mo? Sabi ni Attorney Kapunan, huwag mo sagutin yan. Huy. Alam mo? Natawa yung publiko, pero si Attorney Powa, hindi lumaban na,
Mr. Presiding Officer, yes to answer. Hindi, Ano ba alam mo, dapat alam mo doon? sa abogado, maganda yung observation galing mo yun. yun. Alam mo kasi yan, kailangan mabilis ka mag-react. Alam mo yan, laging sinasabi nila, yung trial lawyers like us, you have to think on your feet because Yeah. you don't exactly know what will happen on the ground. Katulad yan, And Attorney Kapunan is a trial yes, lawyer. in-expect, palagay ko, siyempre natural, testigo niya na brief niya. Maaring hindi niya ine-expect yung tanong na yon. Kasi pag Pwede. sinabi, yung sagot dun sa tanong niyang yon na may corruption, sinabi, wala naman ho. O, di ba? Dilaglag yung testimonya niya. So sabi niya, hoy, wag. Naalala ko rin nung alam mo, nung bata akong lawyer. Meron ako ganyan. Na-brief ko na. Kala ko naintindihan. Tapos nung tinatanong na, biglang, nung kalaban, cross, biglang may, sabi ko, Your Honor, recess. Pumayag si Judge. Pumayag naman. Kasi ano yan, you have to react that very moment. Kaya hindi ako nagugulat na gagawin yan. Kanya-kanya estilo yan. Nagulat ka lang sa huy. Oo, nagulat. Pati siyempre, sa mga tao, this is a public trial Nakakatuwa. Sa kanila, nakakatuwa. Nakakatuwa. Ayos, ah. Nangyari na aalala mo ngayon si Attorney Kapunan. Actually, yung mga soundbite ay naalala. Kasi hindi na nila maalala yung liquidation, Yeah. accomplishment report, acknowledgement receipt. Ba, makinig ka ng makinig ka niyan 4 na oras. Oo. Kahapon nga, nananghalian ako, nakikinig ako. Oo, edi yun ang kinakat sa TikTok ngayon. Yes. I mean, the truth, yung mga scam, bongga kaday. Yun ang mga nakakat. So, yeah. Yun Yeah. ang makakatch ng tao Katulad yung bongga kaday na binanggit mo. Ano ibig sabihin nun? Bongga in what sense? Yung pera Kasi excessive. na disburse? Yung gamit ba? Pero sa tao, captured na yun. Okay, now, let's be, seryoso na tayo. Yes, Okay, yes. seryoso na. How would you describe the testimony and the evidence presented by the prosecution through Roderick Wamil? Okay. Alright. Siguro mas maganda, ilatag natin sa kanila ano yung sa tingin nating facts na na-establish. Okay? Napakita nila doon na may mga gastusin or disbursement na walang liquidation. Napakita nila doon na may mga gastos katulad that of rewards na walang accomplishment report. Kasi kailangan paliwanag mo ano yung entitlement mo sa reward. Bakit mo binigyan ng ganon kalaki? Diba? All of those you will have to explain. Now, yung susunod is acknowledgement receipt. Sino ba? Napatunayan nila na walang acknowledgement receipt. Or kung may acknowledgement receipt, yung bang taong nakapangalan doon ay siya nga bang nakatanggap? So let's paint a scenario na yung mga sinasabing pangalan na fictitious, hindi talaga nila mapatunayang pupunta ron. So sino huling humawak? Diba? Sino? Yung bang representative, yung bang tao, tao nung sa opisinang yon, or merong pinagbigyan yung taong sa opisinang yon. So you will have to account. So medyo yung mga bagay na yun na-establish nila. Na hindi nag-comply. Yes. Yun ang sabi ni Wamil. Meron siyang mga aspect doon na asan yung compliance. At makikita mo to na aware sila Alam mo ba't aware? There was a question pertaining to yung nag-meeting si Attorney Solaika, di ba? Tsaka sinabi pa nga si Attorney Powa na kasama doon, di ba? Na pinaliliwanag nila. So aware sila. So that's why they're trying to explain. Di ba parang ang rinig ko, parang meron yung AOM na ilalabas, di ba? Yung Audit Observation Memo. Pero instead of that, parang gusto nyo i-query nyo na lang muna. Di ba? So may awareness na may kailangan i-correct, i-rectify, or ayusin dun sa dokumento. Okay. But not necessarily pa na dininay.